Magandang gabi po, Gutri family. Let us now meditate the Word of God sa 1 Samuel chapter 23 verse 26 to 28. Samantala nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang malamang puntahan, masusukol na lamang sila ni na Saul. Nang dumating ang isang tagapagbalita at sinabi kay Saul, "Magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Filisteo." Kaya tinigilan ni Saul ang pagkupkop kay David at hinarap ang Filisteo. At ang lugar na iyon ay tinawag na Bato ng Kaligtasan. Sa English po, Saul was going alone one side of the mountain, and David and his men were on the other side, hurrying to get away from Saul. As Saul and his forces were closing in on David and his men to capture them, a messenger came to Saul, saying, "Come quickly, the Philistines are raiding the land." Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet Philistines. That is why they called this a place Selah Hamalekot. Ang title ko po this evening is Unexpected Source of Help. Nakaranas ka na ba na makatanggap ng tulong na hindi mo inaasahan? Naranasan mo na ba na tanggapin na lang yung sitwasyon na nararanasan mo pero suddenly may dumating na tulong na hindi mo na sana inaasahang dadating pa? Sa buong chapter 23, tumakbo ang istorya pong ito sa pag-hunt ni Saul kay David. Every time nababalitaan nitong si Saul kung nasaan si David, immediately gumagawa siya ng aksyon para masukol ito si David. At sa pagkakataong ito, wala nang matatakbuhan si David. Kaunti lamang ang pagitan ni Saul at masasukol na si David. But unexpectedly, miracle happens. Parang it's coincidence dahil during this chase, Philistines attack Israelites kaya naudlot ang pagsukol sa kanila ni Saul. Yung tulong na dumating kay David, hindi po ito nanggaling sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi po ito nagmula sa kanyang kaibigan, kundi yung tulong na ito ay nagmula sa kanyang kaaway. Kaya maaari natin ito makita na isang milagro. If we read the whole chapter, we may know na ito ay hindi coincidence, ito ay panukala ng Diyos, ito ay ayon sa plano ng Diyos. Sa pasimula pa ng chapter na ito, inatake ng mga Filisteo ang bayan ng Keila. At sinabi sa kanya ng Diyos na iligtas ni David ang bayan ng Keila sa kamay ng mga Filisteo. Nung una, nagkaroon ng pagdududa pa nga si David marahil dahil sa kanyang takot, but God answered him na labanan ang mga Filisteo at iligtas ang bayan Keila. Ito ay natural way of living ng Filisteo. Sa panahon po ng pag-aani, ang mga bayang malapit sa kanila ay sasamsamin nila ang bawat ani nito. Kaya nga, nang labanan ni David ang mga Filisteyong sumamsam ng ani ng bayang Keila, ito ang dahilan kung bakit na-trigger ang mga Filisteo to attack Israelites. Kaya makikita po natin dito, if God did not allow David to fight against Philistines, hindi ito mangyayari at siguradong masusukol sila ni Saul sa mga oras na ito. Kaya makikita po natin dito na ito ay plano ng Diyos. Psalms chapter 147 verse 5 states that God's understanding is beyond our measure, which means that we cannot possibly comprehend all the ways that He works through our lives. We cannot understand how He works, but one thing is for sure na ang Diyos ay gumagawa. Ang magandang katangiang meron si David ay he preferred to wait on God's call before he takes steps. Katulad ng ginawa niya sa pagliligtas sa bayan ng Keila, before he attacked, he preferred to inquire to God. Pero ngayon, ang nais lamang ng Diyos na gawin nila ay maghintay. Kung tutuusin, he can defeat itong si Saul. Hindi hamak na mas malakas at mas malaking bilang ang mga Filisteyong kinaharap nila kaysa kay Saul at sa kanyang mga kawal. Pwede na nila itong labanan, but God wants them to wait and see how God will save them. Ganon din po sa ating buhay, sometimes gusto ng Diyos na lumaban tayo at harapin ang mga laban ng ating buhay. There are also times
na nais lamang ng Diyos na maghintay tayo at saksihan ang pagtatanggol niya sa atin. There are areas of our lives na wala tayong matatakbuhan, wala na tayong malalapitan, and even we pray, it seems God is silent, no words from Him, no instruction, no advices. Kapag ang panahong ito ay dumating, hindi po ibig sabihin nito ay hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga pananalangin. Ang nais ng Diyos ay maghintay tayo at masaksihan ang gagawin niya sa buhay natin. Makita ang pagtatanggol niya mula sa sitwasyong ating kinakaharap. Let us remember na God will never betray us. God will never forsake us. And surely, God will do something if we are in the middle of trouble. He also works in His mysterious ways. Minsan, mahirap intindihin ang kanyang kaparaanan, pero ito ay para sa ikabubuti natin. The fact na God works in His mysterious ways, we can expect the unexpected. What I mean, we can expect na God will do something sa kahit na anong kaparaanan na sa tingin natin ay maaaring imposible, pero sa Diyos ay posible. Maari po nawawalan na tayo ng pag-asa na mawala ang pandemyang ito na ating nararanasan. It seems parang imposible na itong mawala at lumalala na lang ng lumala. Marahil we keep on praying, pero napapansin natin ang patuloy na paglala ng kondisyon ng ating bansa dulot ng pandemyang ito. But God telling us now na mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay. He is now telling us na patuloy tayong magtiwala at umasa sa Kanya. Huwag tayong magsawang manalangin at maghintay na masaksihan ang gagawin ng Diyos sa ating buhay at sa ating bansa. Our God is a God full of surprises. Someday, unexpectedly, we will witness how God will save us from what we are now. Amen po.